wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, puwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. Bunso dito, halimbawa, ng giyera, problema sa supply at puwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan din sa ibang bansa. Subalit, hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayang nabibigatan sa presyo ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Sa kabila ng mga hamon ng ating kinakaharap, nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Pumalo ito sa lagpas 20 milyong tonelada, ang pinakamataas na ani mula noong 1987. Gayunpaman, ang ani na ito ay katumbas lamang ng 13 milyong tonelada ng bigas. Kulang pa rin ito para sa ating pangangailangan na 16 na milyong tonelada ng bigas, kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat. Ngunit, lokal na produksyon pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Nitong nakalipas na taon, higit 100 milyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Namigay rin ang pamahalaan ng mahigit 300,000 inahin upang ito ay maparami. Para naman sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Nakakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugi. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Because of compelling emergency reasons such as illegal price manipulations by hoarders and smuggling, we were constrained to temporarily implement mandated price ceilings on rice. We also extended the reduced tariff rates to facilitate the importation of rice, corn, and pork until the end of this year. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito ay pawang panggipitang solusyon lamang. Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy din at pinabibilis pa natin ang pagkakahati-hati ng Collective Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA para sa mga individual na benepisyaryo nito. Pinamamahagi na rin ang mga Certificate of Condonation kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong piso utang na may 600,000 benepisyaryo. Bakit tayo nag-record lang ito? Bukod pa rito, naresolba rin ang mahigit 70,000 mga kaso patungkol sa reformang agraryo. Kasama rito, ang mahigit 2,000 kasong matagal nang nakabinbin bago pa man pumasok ang administrasyon.
Through modernized customs procedures and heightened enforcement efforts, more than 2.7 billion pesos worth of smuggled agri-fishers products have been seized, preventing them from entering the market and negatively influencing prices. Bilang leksyon, ang mga nasabat na kargamento ng bigas ay agad nating ipinapamahagi sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din ang sasapitin ng lahat ng mga ipupuslit ng mga bigas. Ang ibang mga produkto naman ay ating sisirain o susunugin, bukod pa sa pagkakakulong sa mga mahuhuling mga salarimin. Soon, we will be implementing the pre-border technical verification and cross-border electronic invoicing of import commodities. This will send a strong message that we mean serious business. To reduce unnecessary business costs, local government units no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. On the same principle, LGUs have been strongly urged to refrain from collecting similar fees for the use of local roads. Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon na mataas ang presyo ng pagkain. Dahil naging epektibo ito, ang mga kadiwa centers ay magpapatuloy pa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa natin ang mga kadiwa sa iba't ibang panig ng bansa. Higit sa lahat, layunin nating gawin permanente rin at mas madalas pa ang pagdaraos ng mga kadiwa. Matapos ngayong taon, ang 1,200 kilometro ng mga farm-to-market roads sa buong bansa. Mahigit 9,300 makinarya ang maipapamahagi at pasilidad na magagawa ngayong taon. Patuloy tayo nagbubukas at kukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 hektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 hektarya ng lupain sa buong bansa. Isa sa mga natatapos na proyekto ay ang Stage 2 ng Malitubog-Maridagao Irrigation Project. Halos 10,000 hektarya ng lupain sa North Cotabato at sa Maguindanao del Sur ang masiservisyohan ng irigasyon na ito. Ang ilan sa mga ginagawa nating irigasyon ngayon ay solar. Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw, hindi nauubos at hindi nangangailangan ng paggamit ng krudo. Isang halimbawa ay ang kakabukas lamang na Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project sa Quirino, Isabela. Samantala, dahil sa Halaur River Multipurpose Project sa Iloilo, halos 32,000 hektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Patutunayan ng proyekto sa Halaur River ang pinalalawig na potensyal ng irigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente at pati na rin para sa turismo. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 9,000 piso halaga ang naging bayad pinsala para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Ngunit, mainam na rin na nailunsad na maaga ang mga modernong paraan ng pagtatanim tulad ng low water use farming technologies. Sa ating nasimulan na proyektong Lawa at Binhi,
Isinasagawa na ang mga modernong imbakan ng tubig upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagtuyot. As we can see in all the world, weather events are, as has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves, or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. And further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Noong Enero, inilunsad natin ang Kalinisan sa Bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang bigyang buhay muli ang Ilog Pasig. As we enter the midterm, our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Aside from agriculture and disaster risk, are other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology. They all stand to benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle income economic target. With the results that we have seen 2 years into this administration, we can claim that despite challenges, we are steadily progressing towards our targets in the medium term. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Nasasagap ito sa marami nating mga paaralan at mga malalayo at liblib na mga po. Patuloy pa
ang ating pinaparami ng mga libreng Wi-Fi sa buong bansa. As part of our nationwide internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. As of 2022, only 77% or 20.6 million households were connected to the internet. This is much too low. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Expect full government support to ensure the successful completion of this critical project, including policy reforms and streamlined processes. Bigger and faster IT infrastructures require stronger and more impervious cyber defense. Our recently launched National Cybersecurity Plan lays down the blueprint for us to safeguard our systems against cyber attacks. With this said, I have directed the agencies concerned to ensure that the speed and quality of our IT development always mirrors the pace and trajectory of our economic aspirations. As energy projects get completed and new investments pour into this sector, we expect our nation's power supply to increase at a steady pace to meet our growing demand in the next few years. Nonetheless, we are continuously diagnosing and urgently addressing power shortages, as well as the systemic causes of blackouts in unserved and underserved areas. Nireremedyohan natin ang pangangailangan ng mga lugar na wala pang kuryente at madalas ma-brownout sa pamamagitan ng microgrid at off-grid systems at mga missionary small power utilities na sinusuportahan pa rin ng solar. Running through Bataan, Pampanga, and Bulacan, the newly inaugurated Mariveles Hermosa San Jose transmission line will further strengthen the reliability of the Luzon power grid. In the Visayas, all stages of the Cebu-Negros Panay Backbone project have likewise been completed. This project shall serve to stabilize the power situation in western and central Visayas and avert recurrences of power outages experienced in the past. Dahil sa proyektong ito, naiwasan ang blackout sa Panay Island noong Abril hanggang Hunyo sa kabila ng yellow at red alert sa region. And just last week, the Dumanog-Corelia line of the Cebu-Bohol Interconnection Project was energized, enabling the transfer of power between Cebu and Bohol. With these systems currently operating at capacity, these major power lines shall contribute to the efficient power exchanges not only between Luzon and the Visayas, but also involving Mindanao. Energy sharing and transfers between, among, and within the three island groups have now been made possible with the energization last January of the Mindanao-Visayas interconnection. The energization of the Mindanao-Visayas interconnection is a defining moment, not only for the power sector, but for the entire country. Finally, we have connected the power grids of all three major island groups. The unified Philippine grid is a fulfillment of this dream, whose seeds were planted in the 80s through a vision bolstered by R&D, which we accomplished by applying typical Filipino persistence and dedication. Batid natin lahat na ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa ay mataas. Kaya patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo ng kalanunan. Sa kabilang banda, tinitiyak din nating makatarungan ang paniningil sa mga consumer. Ilan sa mga hakbang na pinatupad ng pamahalaan ay, una,
ang mas maayos at patas na Lifeline Rate Program para sa mga mahihirap, lalo na sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Pangalawa, ang naging pangsamantalang pagsuspende ng fit-all tariff sa ating electric bill. Pangatlo, ang anti-bill shock program. At pangapat, ang naging pagsuspindi ng wholesale electricity spot market noong panahon na nag-red alert sa Luzon at Visayas grid. At ang panghuli, mga refund at pagpapatanggal ng mga sobrang singil sa consumer tulad ng franchise fee. Binabalikan at binubusisi natin muli ang EPIRA upang malaman kung angkop pa ba ito sa ating kasalukuyang sitwasyon o napapanahon na ito ay amyendahan. Hinihiling ko sa Kongreso na pagtulungan na natin ito alang-alang sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa taas ng presyo ng kuryente sa bansa, nahihirapan hindi lamang ang mga negosyante, kung hindi lalo na ang taong bayan. As of May this year, 12,000 kilometers worth of roads and more than 1,200 bridges have been built and upgraded across the country. Of note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Moreover, significant segments of major expressways which are part of the Luzon Spine Expressway network have now been opened to the public. Mga kaibigan, ito ang sitwasyon ngayon, full situation ngayon sa SONA 2024 habang ang Pangulo ng Pilipinas, President Bongbong Marcos ay nagsasalita. Kami po'y bumababay ngayon sa Commonwealth Avenue kung saan nakaantabay po ang lahat ng klase ng mga sasakyan para po sa peace and order ng lugar na ito. At Katimugan Luzon ay lalo pa ngayon magiging mas konektado sa isa't isa. Under our Inter-Island Linkage Bridge Program, we expect two major bridges to be opened to motorists this year. One is the Panguil Bay Bridge, touted as the longest water-spanning bridge in northern Mindanao. This bridge will connect Lanao del Norte to Misamis Occidental. The other is the Gicam Bridge in Zamboanga, Sibugay, which shall connect the Olutanga the island to the mainland of Mindanao. In addition, travel to Clark Airport is now much faster and more convenient, with the inauguration of the 20-kilometer airport in Pampanga. We are also in the midst of a railway renaissance. The Metro Manila Subway Project has logged significant accomplishments in its tunneling works. Sa puntong ito, katumbas na ng 3 hanggang 6 na palapad ang lalim na nahukay at tuloy-tuloy na umuusad sa susunod na istasyon. Other railway projects such as the MRT-7 and the North-South Commuter Railway are likewise progressing. We will make sure that the right-of-way issues are resolved in the most equitable, efficient, and expeditious manner so that these will not get in the way of our infrastructure development. Bilang bahagi ng LRT-1 Cavite Extension Project, ang ruta ng LRT Line 1 sa Metro Manila ay madadagdagan mula sa Baclaran hanggang Sucat. Bubuksan ito sa publiko sa loob ng taong ito. At sa ilang taon, aabot na ang linya na ito hanggang Bacoor. Nagdagdag din tayo ng 76 na bago at modernong mga tren sa LRT-1 upang mas dumami, bumilis at maging mas komportable ang biyahe ng mga pasahero. Kamakailan lamang, binuksan naman natin muli sa publiko ang PNR Bicol Line hanggang
sa Legazpi. Gayon din, ng ating mga paliparan at ang ating mga daungan para sa ikaginahawa ng ating mga manlalakbay. Unang-una na rito ang paliparan ng Maynila. Sa pangangasiwa ng pribadong sektor, inaasahang gaganda ang itsura at serbisyo nito sa mga susunod na taon. Soon, it will be capable of accommodating 48 flights per hour. Narito na po tayo sa Batasang Pambansa kung saan nag-pass through tayo. Maganda ho ang arrangement na ginawa ho ngayon, hindi ho magulo. At yung mga rallyista ay nandun lang po sila sa lugar na kung saan ay nakaparada po kami kanina. At ngayon narito po tayo sa Batasang Pambansa. Yan. Commission on Audit. Nasa COA na ho tayo. At so far sa nakikita po natin ay maayos pong lahat. Siguro dahil na rin po sa sa ulan no na nagaganap. Palakas, pahina, ambon, ganito ang pangyayari ngayon. At narito tayo ngayon, ito, nakantabay yung ilang mga rallyista. Pero wala ko silang magawa dahil umuulan nga po. So yung iba sa kanila ay nagdesisyon na umuwi na lamang. The Visayas and to Mindanao can now accommodate 8,000 travelers at any given time. Thanks to Congress, the public-private partnership as a crucial funding mechanism for big-ticket projects is now institutionalized by the force of law. Makikita po ninyo kakaunti lang po ang mga sasakyan na nakahimpil para sa pagpapatuloy ng SONA at ito po, napakaayos po ng kaganapan dito sa Commonwealth Avenue kung saan kami bumabaybay po ngayon. Sama po namin ang aking mahal na ina, si Mama Sylvia, at patuloy po kami sa aming pagbiyahe patungong Quezon City, Amlacville, at ito po. Tuloy-tuloy po ang nagaganap na travel namin. Habang kami po ay nakamonitor sa Pangulong Bongbong Marcos. Once considered as among the worst and most stressful airports in the world, it will soon be a world-class international airport that we can all be proud of. As you can see, ito po yung sitwasyon ngayon. Hindi naman ho magulo at hindi rin ho matao. So, ilan lang po ang nasa labas ngayon dahil nga po sa sonang ito. At compare dun sa dati na masyadong maraming magugulo, ngayon naman po ay puro banner lang at panawagan sa Pangulong Bongbong Marcos. More than 400,000 Filipinos who are afflicted with this deadly disease. Habang ang mga modernong ospital na ito ay ginagawa pa, patuloy tayo sa pagdadagdag. So ngayon, nandito na po tayo sa Litex Road. At mga specialty center. Binuksan na natin sa publiko ang mahigit 20 bagong urgent care and ambulatory service o mga... So ngayon, patungo na po tayo sa dulo ng Batasang Pambansa, kung saan ngayon ay, of course, nasa ano po ngayon, ang Pangulo, nasa loob po ng Batasang Pambansa. Habang kami po, ito po, bumabiyahe po, pabalik po mula sa aming pinanggalingan sa kay Luciano Pascual. Yan. Mga tawag na super health centers. Sa tulong ng mga LGU, malalagyan natin ng sapat na mga doktor at nurse ang mga ito at madadagdagan pa natin sa mga susunod na taon. Layunin natin na sa lalong madaling Ngayon po, narito na po tayo sa Litex Road. Yan. ay may sapat na mga center o Habang tayo po ay nakamonitor sa Pangulo hinggil sa kanyang SONA 2024. para sa ating mga mamamayan. Samantala, titiyakin natin na ang bawat isang probinsya ay mabibigyan ng mobile clinic upang ang laboratory exam mga kababayan. Sa PhilHealth naman, dinamihan na ang klase ng generic na gamot na kasama sa benepisyo para sa mga outpatient. Mula sa 21 generic na gamot ay 53 na
May mga bagong gamot para sa alta presyon at meron na rin para sa nerve pain at sa epileptic seizures. Bakit din? Ano ba? Tugon sa dumaraming insidente. Nilagay ko at sa tumataas 882, na sabi mo presyo ng tumigil dyan eh. pagpagamot. Ako na Itinaas pagsatas na ng eh. PhilHealth 882 ng mahigit doble ang mga benepisyo para sa mga malulubhang karamdaman Yeah, tulad of ng course. acute Hindi wala stroke si- at pulmonya. Ang limit na ngayon para sa mga Sa kondisyon na ito ka. ay itinaas na hanggang Oy, diretso mo. 76,000 piso at Diretso mo. 70,000